income during this vacation period. Beverly has been doing this for 6 years now, and she hopes that more people will see the good news she brings. When I finish one, you cannot describe how it feels, pero it feels really good. So I called it good news painting. Kasi maganda yung outcome, as you can see, di ba? Out of yung parang wala siyang kulay, wala siyang forma, pero pagkatapos, merong magandang result siya. Very colorful. This is Mr. Fu for RPN News. Sa Pinoy Pride, kilalanin natin ang isang Pilipinong nakakapaglikha ng mga obra gamit ang mga lumang dyaryo. Maliban po sa nakakatulong na siya sa pagre-recycle, na ituturo pa niya ito sa ibang mga tao bilang maliit na pagkakakitaan. Si Mr. Fu para sa detalye. Nang hinayang si Beverly sa mga naiipong dyaryo sa kanilang bahay, kaya naisipan niyang gawin itong material sa paggawa ng kanilang mga artworks. Pinukorte niya ang mga dyaryo sa isang kwadro at pinipintahan. Tinatawag niya itong good news painting dahil puro magagandang pangyayari at sitwasyon ang kanyang tema. Marami na ako nakikitang crafts. So, wala pang painting form na newspaper, made out of newspaper. So, I tried to make one and it turned out to be nice. So, sabi ko, meron palang magandang magagawa out of the bad news doon sa mga newspaper. Karamihan sa mga ito ay pinangre-regalo niya. Yung iba ay binibenta niya mula 500 pesos hanggang 10,000 pesos. Nagtuturo rin siya ng libre sa mga kapitbahay niya sa Santa Rosa, Laguna bilang kanyang tulong. Karamihan dito sa students, mga gusto nila makatulong sa parents nila. Malapit na uli yung enrollment. So, gusto nila ng extra income. 6 na taon nang ginagawa ito ni Beverly at umaasa siyang mas mapalagalang pa sa bansa ang kanyang interpretasyon ng good news. When I finish one, you cannot describe how it feels, pero it feels really good. So I called it good news painting. Kasi maganda yung outcome, as you can see, di ba? Out of yung parang wala siyang kulay, wala siyang forma, pero pagkatapos, merong magandang result siya. Para sa Arangkada Balita, ito po si Mr. Fu.